Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Malachi, chapter 3, verse 10. Sabi dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no need. Sabi dito sa Tagalog, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, applicable pa kahit ngayon yung pagbibigay ng tithing. Kasi hindi yun required. Kasi ang pagbibigay ng hikapo ay hindi to dahil na required lang ng simbahan. Hindi ibig sabihin na hindi mo gawin. Kundi, dapat alam mo na yung sarili mo na i-require mo yung sarili mo na ibigay mo yung ikasampung bahagi. Kasi yung itong verse na ito yung during the time, yung panahon na yung mga Levita, sila yung naglilingkod sa church noon at yung bumubuhay sa kanila ay ibang tribo. Yun yung nagbibigay ng tithe para mabuhay yung Levita. So, para mabuhay sila, magkaroon sila ng pang-araw-araw. Ito yung parang requirements. Kaya, I think verse na to, encouragement to ni Apostle Pablo sa mga taga Corinto na maging marunong tayo magbigay. At si Jesus Christ mismo yung nagsabi no na yung sinabi sa niya sa mga Pariseo na patay-tay pa kayo. Papahalaga pa kayo sa pagbibigay pero hindi naman kayo nagpapahalaga sa pagsasakripisyo. Na yung kaya sinabi ni Jesus Christ yun, yung required yun na gawin. Kaya si Jesus Christ na required na gawin yun. At bawat isa ay kailangang magbigay. He's under the law of God. Kaya tinupad niya yung kautusan. Kaya dapat lang na gawin niya at na mapariseo yung kailangan ng Christian na mag-tithes. So, kailangan ay required ito sa mga Christians. Pero hindi ito excuse na hindi tayo magbigay ng hikapo sa ngayon. Kasi yung tithing, yun yung start na paano ka magbigay. Ibigay mo yung ikasampung bahagi ng yung kaperahan. Kapag binigyan ka ng Lord ng 1,000, ibigay mo sa Lord yung 100 pesos. Kasi maraming kaparaanan kung paano ka makapagbigay sa Diyos, sa gawain ng Diyos. At minsan hindi din sa church, hindi din sa simbahan mo yung magbibigay ka, kundi sa ibang mga nangangailangan. Basta masaya yung puso mo sa pagbibigay at masaya ka sa ginagawa mo. So, kung nalilito ka sa mga na kung paano magbigay,
magsimula ka na i-invest mo yung, or kaya ibigay mo, i-share mo yung 10% mo sa gawain ng Diyos o kaya sa kapatid natin na kailangan na mas, yun yung way na para i-shower ka ng Diyos. Kasi isa yung tithe, yung 10%, isa yun sa paraan para pagpalain ka ng Diyos. Kasi hindi ka naman mawawalan. Kumbaga, matutugunan pa para mapunan yung pangangailangan mo. Kasi hindi yun requirements. Kumbaga, binabalik mo lang sa Diyos yung mga pagpapalang binibigay niya sa'yo. Kasi lahat naman yan sa Kanya. Ibibless ka ng Lord sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Kung kaya mong bigay ng 10% na nakuha mo, na na-acquire mo, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos kung marunong ka na mag-share sa iba. Kaya sabi nga doon, subukan siya sa bagay na yun, yung pagbibigay, kasi yung tithing, yung God's way para mag-shower ng blessings. Kung magpag-practice mo yung sarili mo na mapagbigay ka, yun yung kaparaanan ng Diyos para mas buksan niya yung pintuan ng langit at turungawan ng langit at ibuhos sa'yo yung kanyang pagpapala. So, ang mga Kristiyano, yun ang tunay ang pinakamarami sa kanila ang giver. At yun yung paraan ng Diyos na matest yung pananampalataya natin. Kasi ang pagtatithe, test yan sa faith natin sa Kanya. Kung kaya natin ibigay yung buo na nakukuha natin. Kasi hindi ito na-require kung hindi kailangan. Kasi paano mag-continuous yung gawain ng church kung lahat hindi magbo-volunteer na ibigay yung 10% bahagi. So, bawat isa sa atin may practice yung pagbibigay para mas lalo tayong bigyan ng Diyos, lalo tayong i-bless. Practice giving, cheerful giving. Cheerful giving. Maging channels tayo ng blessings sa iba. Maging daluyan ng pagpapala. So, yun lamang po. God bless everyone.